Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong reaksyon sa mga kaganapan dito sa ating bansa, especially sa ating gobyerno, kung saan mahigit sa isang linggo na ngang mainit ang sitwasyon dito sa Senado dahil nga sa mga nangyaring pag-aresto, pag-atake sa building ng Senado, ng NBI, sa pilitan nilang gustong arestuhin kahit walang dalang warrant of arrest na galing sa Philippine Court. Kaya kung mapapansin natin, narito si Senator Alan Peter Cayetano na tumatanggap ng interview about nga sa mga nagiging sitwasyon. At meron pang mga iba pang balita na gusto siyang palitan bilang Senate President. Sa tutusin, wala pa siyang isang linggo na Senate President. Isa rin sa mga tatalakayin natin ang pagsuspindi ni Ombudsman Boying Rimulya kay OSAA Major General Mau Aplasca. So umpisa na natin tong video na to. Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Ay nako, itong reporter na to hindi ko malaman kung sino yung nagtanong na yan eh. Kasi ang kino-question talaga ngayon, ang mainit na tanong, bakit nag-warning shot? Bakit nagpaputok ng baril? Si Major General Mau Aplasca. Sa totoo lang, bakit hindi niya gagawin yun? Kung napanood niyo yung previous na video natin o ipi-play ko dyan mamaya, na talagang papasukin sila ng NBI. Una sa lahat, nagbigay na ng pahayag ang Pangulo na umalis sila dyan, ang NBI. Ang sabi naman nito ni Director Matibag, wala silang tao dyan, 'di ba? Ang NBI. Pero kitang-kita naman natin ang tahasang panloloko, 'di ba? Hindi lang sa ating taong bayan, maging sa mga senador natin. Na nandoon ang NBI, pilit silang pumapasok. O bakit naman nagpaputok? Doon tayo, balik tayo sa nagpaputok. Nakita nyo ba? Ang pwesto ng NBI nasa GSIS, kabilang building. Pero bakit sila nakarating kung hindi nila tangkang pasukin ang Senado para kidnapin si Senator Bato? 'Di ba? Kasi kung titignan natin yung video na iniimbestigahan na ng SOCO, merong video ewan ko lang kung napanood nyo yun, pero meron tayong kopya nung video. Pwede nyo mapanood sa previous na upload natin. Ayan. Pag-aralan nyo kung hindi totoo yung sinasabi ko. 'Di ba? Andun sila mismo sa property ng Senate, kaya sila pinaputukan ng warning shot. 'Di ba? Tapos sasabihin nila, stage o parang ano lang, para lang magkaroon ng komusyon, kunwari, para makatakas si Senator Bato. Biro mo, napakadelikado magpaputok ng baril. Kaya ang sagot sa kanila ni Major General Mau Aplasca, kung walang NBI doon, hindi siya magpapaputok ng baril. 'Di ba? Napaka common sense, 'di ba? Jurisdiction nila 'yun. Kailangan nilang protektahan 'yun dahil 'yun ang sinumpaan nilang tungkulin sa gobyerno. Pag hindi nila naprotektahan 'yun, 'di ba? Para saan pa nilagay sila diyan, 'di ba? Maaari silang matanggal, maaari silang makasuhan, maimbestigahan. 'Di ba? Hindi yan katulad ni Samonte, ni Major General Samonte, 'di ba? Na inutusan ni Tito Soto kaya nakapasok yung NBI sa loob, nagkagulo. 'Di ba? Hindi yan katulad ni General Samonte. Iba si Major General Mau Aplasca. Talagang pagtatanggol niya ang Senado. Kasi bukod na institusyon yan halal rin ng taong bayan ang naglagay sa mga senador diyan, 'di ba? Kailangan niyang protektahan 'yun. Ngayon kino-question ng media na bakit nagbigay ng warning shot. Yung word na warning shot, ulitin ko lang kaya nagbigay ng warning shot is papasok. Saka kaya nga ginamit yung warning shot na word kasi unintentional yun. Hindi nila puputukan sa katawan, sa taas, 'di ba? Kaya nga warning shot sa taas. Kung intentional yun na putok sa katawan, ang tama nun. Magkalapit sila Kasi katulad nung sinabi natin sa previous vlog natin, ito lang, tong kaka-upload lang natin. Kung intentional talaga na gustong saktan ni Major General yung mga NBI agent na nagpupumilit kidnapin si Senator Bato, walang warrant na galing sa Philippine Court. Kung gusto niyan saktan yung mga agent na yun, ba't pa siya magbibigay ng warning shot? Pwede naman niyang barilin sa katawan, 'di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Walang nasaktan, 'di ba? Yun nga ang pinagpapasalamat ng napakarami. Walang nasaktan. Ibig sabihin, binugaw lang. Binugaw. Hindi intention na saktan. Kasi walang na-injured Kung intention na masaktan niya, patayan diyan, may mamamatay diyan, 'di ba? Part ng trabaho ng OSAA ang ipagtanggol ang Senado. Yun ang trabaho ng OSAA. Kaya nakakatawa tong mga reporter na tanga na to na kino-question nila kung bakit nagbigay ng warning shot si Major General Aplasca. Part ng trabaho niya yon na ipagtanggol ang Senado at ang mga senador. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Totoo yun. Under attack. Biro mo ba naman, kitang-kita naman natin sa video Meron akong kopya nung previous vlog
natin, panoorin nyo. 'Di ba? Sinasabi nila walang barel. Pero may kita natin sa video ang NBI Armalite ang dala. Naka full battle gear. Yung ba ang sinasabi nilang walang intensyong pumasok? O, yung drill, yung dinidrill yung pintuan. Meron doon nagbanggit. Ang sabi, baka akala nila dito tayo papasok sa dinidrill nating pintuan. O, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, papasukin talaga nila. 'Di ba? Panoorin nyo doon kasi importanteng malaman nyo to, taong bayan. 'Di ba? Panoorin nyo yung previous vlog natin. Bago tong upload ko ngayon, yung previous lang na isa. Kasi doon hinimay talaga natin kung ano yung intensyon ng NBI. Para malaman nyo kung nagsasabi tayo ng totoo dito o niloloko ko lang kayo. 'Di ba? Kasi maririnig nyo na sinabi talaga nila na baka akala nila dito tayo papasok. Tapos doon natin malalaman kung sino kay Yusek Claire Castro, PBBM at Director Matibag ang nagsisinungaling, 'di ba? Napaka-inconsistent nila magbigay ng pahayag, 'di ba? So tuloy tayo dito. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman, di ba? Yeah, what do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Totoo. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka Tama, totoo 'yun, 'di ba? Saka common sense eh. Paano nyo sasabihin gawa-gawa? To divert? Drinil nga nila yung mga pintuan eh. 'Di ba? Pilit nga nilang pinapasok yung Senado eh. Nagkahabulan nga eh sa loob ng Senado eh. Tapos sasabihin nila to divert the situation para makatakas si Senator Bato. Lahat ng paratang para makalusot sila. Ibibintang nila dito kila Senator Alan. Pero kung titignan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung pakikinggan nating mabuti, asan ang warrant? Kailangan bang i-bypass ng ICC ang gobyerno ng Pilipinas? Kailangan, sabihin na natin may warrant sa ICC, pero wala kang karapatan na dumirekta sa tao. Ito namang ICC, hindi ginagawa na makipag-coordinate sa gobyerno. Kasi alam nila, may due process sa government natin. May sarili tayong batas. 'Di ba? Kung merong problema sa Pilipino o sino man senator, presidente, kailangan dito muna sa bansa natin 'yan. Lilitisin kasi hindi naman palyado ang judicial system natin eh, 'di ba? ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. Tama, totoo 'yun, 'di ba? Paano niya i-orchestrate 'yan? Ang dami nang ang problema ng Pilipinas, 'di ba? Ang daming problema. Pinoproblema niya pa yung sitwasyon ni Senator Bato. Kasi nga merong hindi pagkakaunawaan sa ginawa. Former Senate President Tito Soto. Sa ginawa ni Tito Soto, tinatanggi na hindi niya raw inallowed ang NBI na pumasok at arestuin. Paano nakapasok 'yun, 'di ba? Mabigat na problema 'yan kasi natapakan yung kredibilidad ng institusyon, 'di ba? Tapos meron pa siyang panahon mag-orchestrate. Isipin niyo nga, i-orchestrate niya yan. Sure kayo? You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No? So, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. Tama, totoo yun. Kasi sa totoo lang, may batas tayo sa Pilipinas na hindi mo pwedeng bypassin, 'di ba? Hindi ka pwedeng basta papadampot sa ICC, 'di ba? Bakit walang Interpol diyan? Dapat Interpol dadampot niyan, makipag-coordinate sa government natin. Tas etong government natin kapag napatunayan na meron tong issue, may kaso, maglalabas ng Philippine warrant. So, ikukulong sa gobyerno ng Pilipinas. Ngayon, pag-aaralang mabuti kung talagang hindi kayang litisin or wala nang solusyon. Ngayon, doon na papasok ang ICC, doon siya itatrial. Ganun ang sistema dapat. Yun ang tama at legal na sistema. Hindi yung basta-basta ka papasok sa isang government building na akala mo terorista ka, kikidnapin mo yung isang senador, 'di ba? Hindi ganun. Illegal yun. Hindi mo nga mapakita yung warrant 'di ba? Tapos ang issue sa inyo, ang issue talaga media, kayo media. Ang issue sa inyo, nagbigay ng warning shot. Samantalang nung hinabol si Senator Bato, wala kayong sinasabi, 'di ba? Doon ko lang napatunayan na bayad ang media. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga membro namin na sumali ulit sa kanila.
So, may kuanem. Ito yung kudita na gagawin nila sa Monday na gusto nilang palitan si SP Cayetano. Nasa mabuting kamay na ang Senado eh, 'di ba? Na naman, sir, against you naman ngayon, sir. Suggest Kasi natatakot sila dahil kapag hindi na impeach si VP Sara, alam nila kung ano mangyayari sa kanila. Sasabihin ba ni Senator Lacson at Tito Soto na huling termino na nila 'yan, 'di ba? Kung hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. Kung tutuusin, ang sabi ni pagkakatanda ko, sabi ni Senator Soto, tatakbo pa siya ng isa. Tapos biglang sabi niya, ay hindi, parang last term ko na to. ano naman, expected naman yun. Who told you that, sir? Ah, From the majority? Oo. There's, Kinakausap nila, sir? may invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. So, But you're 13. Kasi ang problema dyan, kakasuhan eh. Kung sino yung mga umagainst. Sa government ngayon, yun ang pananakot na ginagawa nila. Kakasuhan. Kita mo, si Senator Chis Escudero, di ba? Kinasuhan. Si Bong Revilla, nakakulong na. Tapos si Senator Jinggoy Estrada, damay rin. Talagang yung mga pumapanig kay BP Sara, ginagano nila, dinadown nila. Solid. But you're 13 is solid. you're always solid until you're not. But Tama. I believe in the 13, I believe in our cause. Sino nilagawan yung kinakausap, sir? Ilan yung kinakausap? Hindi ko pa nakakausap lahat kasi nagyaya nga na mag-meeting ngayon. Sabi ko, magtrabaho muna tayo. Tama. Magtawagan na lang tayo. Because nga, that's the nature of, di ba dati kasi you have 3 or 4 major newspapers, maybe 4 major news networks, then maraming tabloid, then maraming radyo. Ngayon kasi with SOCMED, anyone can say anything. Yun ang pinagkaiba. Kaya nahihirapan sila na i-manipulate ang tao, ang isipan ng tao. Kasi lahat ng tao merong access sa social media. 'Di ba? Yun yung problema nila. Kaya maraming tao ang nakakaalam na pinaglololoko nila ang taong bayan. Ninanakawan nila ng husto. Di ba? And anyone can interpret anything that way. But yun nga ang challenge ko ngayon. 'Di ba? Trabaho or mamulitika. 'Di ba? Tama. So my only choice is to do the work, then be completely honest with you. So in an hour, I will be completely honest what happened kay Senator Bato and where the investigation with the PNP is. But uulitin ko lang PNP, AFP, lahat NBI, hindi tayo magkakalaban, we're one government. 'Di ba? Tama. But we have to respect the judiciary, the same manner the executive, but also respect the legislative department. Tama. So in the same manner, kung may fake news, I expect them to address that immediately. Pero mo sa totoo lang, magiging honest tayo dito. Kung tutuusin, may karapatan si Senator Cayetano na magalit na mag-umpisa magwatak-watak. Pero ang mas pinili ni Senator, yung ikabubuti ng sambayanan at hindi ikababagsak ng gobyerno. Kasi alam nila kung anong magiging sitwasyon ng mamamayang Pilipino kapag bumagsak ang gobyerno. 'Di ba? Kapag ka nagkawatak-watak ang mga nanunungkulan sa gobyerno, alam nila ang maaapektuhan taong bayan. Pero kasi ang problema, ang administrasyon parang walang pakialam. 'Di ba? Kung tutuusin, paano natin nasabing walang pakialam? Binabastos ang Senado, pinamimigay ang pera ng taong bayan sa mga congressman, 'di ba? Paano nating hindi masasabi? Nagsalita na si Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind, ang executive ang nagre-release ng funds, 'di ba? Para sa project, 'di ba? 'Yun ang sabi ni Martin Romualdez. Tapos napabalita pa kay Congressman Lebiste na nagbibigay raw ng 20 million para mag-vote, ma-impeach si Sara sa Congress. Sige nga, 'di ba? Pera ng taong bayan 'yan. Pero kung si Senator Alan, hindi niya pinersonal. Kung tutusin, may karapatan siyang personalin dahil binastos yung pagiging Senate President niya, 'di ba? Nananalig pa rin siya sa gobyerno na merong mga matitinong official ng gobyerno na handang tumulong sa mga katulad nila. Nag-focus po ang majority bloc about sa impeachment. So, wala mo bang uusbong? Wala kayong surpresang susulpot na motion from the majority bloc para pag nag-convene na kayo sa impeachment court ay ipa-dismiss yung articles of impeachment? So you always talk in the realm of probabilities and possibilities. Okay? In a collegial body, there's always a possibility. Kahit sa minority. Kahit sabihin mong before the oath, hindi impartial lahat, merong gusto mag-dismiss, meron hindi, etc. No? So I can only discuss with you my call.
I cannot talk for everyone. I can tell you kung ano na pag-usapan, and everyone said we should have the trial, and there's no walang isa man nagsabing hindi mag-trial. So I can only answer myself. Sa 13. I will act in accordance with the rules. There always has to be legal grounds. Tama. And I will decide based on truth and evidence. Tama. Kasi alam naman natin na kung bakit nila gustong palitan si SP Cayetano dahil mamanipulate na naman nila. 'Di ba? Noong nakaraan, sisiga-siga sila hindi nila inimbitahan si Martin Romualdez, si Saldico, pati yung 18 Marines dahil minamanipulate nila yung investigasyon para malihis yung issue ng flood control, kung ano-anong issue ang binabato nila kay Senator Marcoleta. 'Di ba? Ganyan rin ang gagawin nila sa impeachment ni BP Sara. Imamanipulate nila para ma-impeach si BP Sara. Isusunod nila si Pulong tapos si Baste Duterte para hindi na makatakbo. Yun ang plano talaga nila, 'di ba? Kitang-kita naman natin, basang-basa natin Bakit ba nila gustong hulihin si Bato? Para di makaboto, 'di ba? Si Senator Bato. Nilaglag na nga si SP Soto, former Senate President Nilaglag na siya ni Major General Samonte na alam niya na may warrant na pinayagan niya ang NBI na arestuhin si Bato sa loob ng Senado. Kung talagang hindi totoo yun, hamunin natin si Senator Soto na idemanda si Samonte. 'Di ba? Demanda niya. Pakulong niya. Tignan natin kung kaya niyang gawin yun. 'Di ba? May Walang makakagaling po nagsabi kaya na Sa 13, walang nagsabing ayaw mag-trial. Pero makakagaling po kaya magagaling So may umiikot sa internet na kinonfirm daw ng PNP yung statement daw ni Chief of Staff Bronner that it was my security guards lang daw ang nagpaputok. That's fake news. Ayun, fake news pala yun. Ayan fake news yun Since last night, when Sec John Vic came here, we've been hearing Alam mo, sa totoo lang mas gusto ko pa si John Vic Remulla, si SILG. Kasi naging honest siya Kahit na hindi siya kabilang sa partido ni BP Sara. Sa lahat ng ginawa niya, diyan ako natuwa. Kasi una, sinabi niya sa interview na walang warrant of arrest na galing sa ICC. Kinontra niya yung sinabi ni Trillanes. Kasi dapat nga raw may marireceive ang SILG, DILG, PCTC. 'Di ba? Yan dapat ang magre-receive niyan. Bakit wala? So, kaya hindi siya gumagalaw. Sabi niya, kaya hindi ko inaaresto si Senator Bato kasi walang warrant. Kasi alam niya na illegal, 'di ba? Malalagay sa alanganin. Sa totoo lang pag natapos termino ni PBBM, hindi matupad yung charter change nila. Matapos termino niyan, saan sila pupulutin lahat, 'di ba? Nag-iisip kasi si John Vic Remulla, 'di ba? Kaya hindi siya lumalagay sa alanganin dahil basa niya. Binabasa niya Binabasa niya kung ano-ano yung mga pangyayari. Dahil mahirap lumagay sa alanganin lalo na pagka alam mo kung anong sitwasyon ng boss mo, 'di ba? conspiracy theories from both sides. One side, that it's the government that attacked, and the President called me, President Bongbong Marcos, and assured me it wasn't government. Okay? But I told him our concerns about the NBI. Isa na namang malaking kasinungalingan yon yung sinabi sa'yo, Senator Alan. Sa totoo lang, isang malaking kasinungalingan. Tayo hindi natin sila personal na kilala, lalo na si Presidente. With all due respect, Mr. President, hindi ka, kung sabihin na natin inutusan mo talaga, sige maniniwala kami, inutusan mo si Direktor na umalis sila dyan, na wag sila dyan. Bakit may NBI pa ron? 'Di ba? Kung talagang hindi tao ni Director Matibag, magkaroon kayo ng manhunt, paaresto nyo lahat ng sangkot diyan, 'di ba? Para maibalik nyo yung credibility nyo, yung pagtitiwala ng taong bayan sa sinasabi nyo. Kasi ang laki-laki ng words Nasa best nila NBI ang nakalagay. Nasa sasakyan NBI ang nakalagay. Meron pa nahuli, volunteer ng NBI, 'di ba? Kung talagang nag-order kayo na umalis sila diyan. Si Director naman, di naman natin siya kino-question sa leadership niya. With all due respect rin, Director Matibag. Kung talagang sinasabi mo na wala kayong agent dyan, bakit nandoon yung mga tao? 'Di ba? We respect you, Mr. Director. Kasi syempre, tao ka rin Nire-respeto ka rin naman namin. Pero, bakit salungat yung sinasabi mo sa mga nakikita ng tao? 'Di ba? Ibalik nyo ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Huwag yung pinaiikot nyo na nakikita naman sa video na nandoon.
Sinasabi nyo wala, 'di ba? Saka dapat ipinakikita po ninyo ang warrant, 'di ba? Kasi kailangan rin makita ng taong bayan kung totoo ba talaga yung sinasabi niyo. Kung may warrant, ang tanong na sunod doon, bakit hindi dumaan sa Philippine court? Dapat dumaan yan sa protocol. Kasi hindi tayo pwedeng mag-surrender ng kababayan natin basta-basta sa ibang bansa, 'di ba? Walang bansang ganun, Pilipinas lang. Dahil sa sobrang political persecution. So, and I told him, I thanked the president for the immediate call. I informed him that we're safe at that point in time. And I informed him of the inconsistencies ng statement ng NBI. Tama. But I told him I agreed with Sec. John Vic for a joint independent investigation. Bakit joint? Kasi jurisdiction to ng OSAA at ng Senate. Tama. On the other hand, I was already aware at that time na all the way to the highest echelons of government, may nagsasabi that ito ay gawa-gawa. So the accusations are all over. So in the same manner that the PNP, the AFP, mabilis sila mag-deny pag may fake news against the government, the administration, inaasahan ko na mabilis sila mag-deny na fake news against the Senate, against the Senate President, and against the integrity of the whole process. The investigation is ongoing at meron na aresto last night. It's a preventive. Ito naman yung kay Boying Rimulya sa pagsuspindi niya kay Mau Aplaska, Major General Mau Aplaska sa OSAA. Ayan, so pag-aralan natin yung naging pahayag niya. Suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado nung 13 ng Mayo, nung gabi, at madaling araw kahapon lang yun, no? Madaling araw kahapon, kung saan nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na merong warrant of arrest galing sa ICC. Paano tatakas? Hindi naman siya convicted. Wala pang warrant galing sa Philippine Court. Ang judicial system natin gumagana. Andiyan ka pa, Ombudsman Rimulya, sa katunayan, 'di ba? Gumagana ang batas natin. Walang warrant. Paano nyo sasabing tumakas? Ginagamit lang yan sa mga pugante. Hindi naman kasi natin kinikilala yung ICC warrant arrest. 'Di ba? Kasi hindi naman tayo miyembro ng ICC. Kahit pag-aralan nyo yung batas, 'di ba? Hindi na miyembro ang Pilipinas kaya hindi siya pwedeng i-recognize. Posibleng maglabas ng TRO ang Supreme Court. At yun ang mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito. Ano po katagal? Microphone, please. 6 month microphone. Good afternoon po, Isa Umali po from DCWB. Ano po katagal yung preventive 6 suspension? months. 6 months. And nakausap niyo na rin po ba si Senator Sergeant at Arms Aplaska? Hindi ko pa kinakausap. At pero pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Sa isang opisina na itinatag ng ating saligang batas, ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap. Tama yun, hindi ka tanggap-tanggap. Pero dapat isuspindi mo rin si Director Matibag. To be fair, 'di ba? Para patas. Kasi pare-pareho silang head, yung isa head ng security ng Senate, yung isa sa agent, 'di ba? Dapat to be fair, mo rin siya, isuspindi mo rin for 6 months si Attorney Matibag, 'di ba? Si Director Matibag, 'di ba? Kasi doon natin malalaman kung talagang patas yung pagtingin nyo sa mga tao na na involved sa nangyaring insidente sa Senado, 'di ba? Hindi mo kasi pwedeng isa lang ang isususpend mo. Dapat patas 'yan kasi ombudsman ka 'di ba? Ang ine-expect ng tao patas sa lahat ng pagkakataon. Pero kung isa lang ang isususpend mo, alam na namin kung sino pinapanigan mo, 'di ba? Na siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa nagpaputok unang putok ng baril. It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. We cannot ignore something of this magnitude.
Sir, good afternoon. Yanes Capaldi of GMA News Online. Sir, yung 6 months preventive suspension without pay, would that be correct? Ano ba yung nakalagay sa atin? Hindi mo alam? Nagtanong pa. Hindi. Preventive suspension, I don't know kung may pay or no pay. No pay, no pay. Sir, meron ba siyang Na kayo raw ay nakipag Ito yung naging pahayag ni Boying Rimulya sa ICC, yung warrant arrest. Ayan, yung papel ng warrant. So, pakinggan natin pulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. May pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Sige, sangayunan natin yung sinasabi nila. Kahit na alam natin lokohan. Sangayunan natin. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso? Hindi nyo dinaan sa korte. Hindi nyo niligal yung warrant ng ICC. Hindi kayo nakipag-coordinate sa Philippine Court. Yun ang tanong Anong gusto yung mangyari? Nasa kamay nyo ang batas. 'Di ba? Sige, sabihin na natin protektahan nyo kasi yung yung witness. Sabihin na natin kahit mali yung ginagawa nyo, sabihin na natin, kampiyan na natin kayo. Bakit di kayo nag-file ng kaso? Bakit hindi nyo dinaan sa Philippine Court? Na dapat idaan nyo. Yun ang protocol 'di ba? Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, Hindi na maalala kasi hindi naman nangyari. Mag-iimbento na lang, 'di ba? Hindi siya nagsabi ng date diyan. Kasi baka may ibang date yung masabi ni ni Trillanes. Hindi sila magtutugma. hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi nyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, Gagawin niya yan kahit labag sa batas. Isinang-ayunan nga niya yung bending dalo buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat Nagbago na lahat. Alam naman natin. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi ng Hindi totoo yun. Sabay cambio. Kung ano lang ipapabor sa kanila, yun lang ang totoo. So kung hindi papabor sa kanila, hindi na totoo yun. Hindi ko alam pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce yan ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth. Marami ng katotohanan sa buhay ngayon. So hanggang dyan lang yung naging pahayag ni Ombudsman Rimulya. Ayan, so kasi kung dito, makikita natin talaga na meron silang pinapanig. Saka, alam naman natin ang totoo Huwag nyo na kami paikutin. Kasi alam nyo, pinanonood namin lahat ng interview nyo. 'Di ba? Saan ba nahuli ang isda sa bibig? 'Di ba? So, bago nga pala tayo matapos, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta sa ating ginawang pagre-react dito sa mga video na interview. Especially sa mga pangyayari sa Senado. Ayan. Huwag nyo nga po palang kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So, magkita-kita po tayo sa susunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye.